Mukhang kinapos na naman itong Magnolia Hotshots dito. At para sabi nga nung iba, parang nakita dito yung kakulangan o kahinaan ng strategy ni LA Tenorio dito sa laban nila sa Converge. Sabi natin na pinangangambahan ng mga fans ng Magnolia na kapag nakaharap sila ng mga malakas na teams, ay babalik na naman yung pagiging intro boys nila. Lamang nung halftime itong Magnolia kontra dito sa Converge. Pero kinapos sila ng fourth quarter at hindi napigilan itong si Juan Gomez de Leaño. Talagang ang grabe yung scoring na ginawa nito si Deliano at syempre yung depensa nila nag-lockdown talaga at hindi na nakaporma itong hotshots. Pinilit naman ng mag-comeback nitong Magnolia pero kinapos talaga. Nasayang yung 31 points nitong si Xavier Lucero. Pero naging problema kasi dito, hindi napigilan ng Magnolia, hindi lang itong si Deliano kung hindi maski na si Stockton na si Justin Arana. Grabe yung double-double ito ni Justin Baltasar. Grabe yung double-double niya. At isa pa si Justin Arana hindi pa nga natapos yung game dahil nagkaroon ng ankle injury. So ibig sabihin kahit wala to si Arana, nag-pull away itong Converge FiberXers at hindi yan magandang balita para dito sa Magnolia. Mukhang kinakailangan pang gumawa ng adjustment dito si Coach LA Tenorio para magkaroon sila ng mas magandang tsansa pag nakaharap talaga itong Converge pagdating dito sa darating na playoffs dahil sigurado na mapapasok na sa playoffs itong Converge at itong Magnolia. Ang magiging tanong na lamang yung sabihin nga nila placing. At kung eventually magkaharap sila, kailangan masolusyonan ng Magnolia dalawang problema. Unang-una yung twin towers nitong Converge, si Arana at si Baltasar. Pangalawa, paano gagawin nila dito kay Juan Gomez de Leaño na mukhang hindi nila talaga mapigilan yung scoring nito. Kaya parang yan talaga yung inaabangan ngayon ng marami. Kung sakasakali, magiging isa to dito sa mga main challenges na haharapin talaga nitong si Coach LA Tenorio bilang coach nitong Magnolia Hotshots. Samantala naman itong Phoenix Fuel Masters ay isa pang team ngayon na maraming challenges na hinaharap. Mas matindi pa nga dito sa Magnolia dahil ilang conferences daw na hindi nakakapasok sa playoffs. At syempre yung management niya mataas din na expectation do sa team. Kaya gusto nila na kahit paano ay magawan to ng paraan. Kaya nga kung ikaw naman itong Phoenix Fuel Masters, ano ba ang dapat mong gawin? Kung sakasakali na itong Phoenix talaga ay hindi makakapasok dito sa playoffs, magiging isa yan na namang disappointment. Kaya nga sila nagpalit ng coach para magkaroon ng tsansa na maka-playoffs. Pero marami nagsabi talaga na nagkamali yung Phoenix dito sa pag-trade sa number 2 pick. Kasi kung nasa kanila yan, pwede nilang nakuha sana si Juan Gomez de Leaño. Pero sabi naman ng iba, kung nasa Phoenix yung number 2 pick, hindi niya kukunin si De Leaño dahil ang kinakailangan nila big man. Malamang si Will Gosum pa rin yung kanilang kukunin. Kaya nga ngayon, sabi nga nila tapos na yan, move on na. At ang kinakailangan gawin ngayon ng Phoenix ay mag-regroup at maghanap ng paraan para magkaroon sila ng mas magandang tsansa pagdating dito sa mga susunod pa na mga magiging laban nila. Dahil syempre kung ikaw ang Phoenix Fuel Masters, gusto mo talaga na maging mas maganda yung resulta ng mga laban mo para makakaroon ka naman ng tsansa na makaabot dito sa playoffs. At yan talaga ang aabangan ng marami pagdating dito sa Fuel Masters. Kung sakasakali, magiging isa yan dito sa aabangan ng marami. Kung sakaling matuloy ito, sa tingin ko itong Phoenix Fuel Masters, magiging isa yan dito sa mga teams talaga na aabangan ng sabihin nating marami. Kung sakasakali, magiging isa to dito sa mga good news na magagawa nitong Phoenix kung makakuha sila ng panibagong players na magbibigay ng lakas para dito sa kanilang lineup para naman maging mas maganda yung kanilang mga laban sa mga susunod pa na mga games.